So yo, what's up? Ernst Vlogs here and welcome back again for another series of videos. And for today is meron tayong nakitang issue sa ating NMAX. So ayun, meron tayong nakitang issue sa ating NMAX. Well, not totally sa motor natin pero sa accessories na kinabit natin sa kanya. And ayun nga, itong Moss na tire hugger niya. Itong mudguard or tire hugger. Ito ay Moss na tire hugger. Actually pang version 1 siya. Meron ako nakita noon na nagbebenta and ginaya ko siya. So Moss tire hugger siya and then kinonvert niya. Hindi siya plug and play actually. Meron siyang conversion and ayun. Mas gusto ko kasi ito kaysa dun sa talagang nabibili na nakakabit dito sa loob and naproprotektahan dito sa shocks niya. Ito dito nakakakabit. So papakita ko na lang dito sa screen. Ayan. And ayun. Yan nga. Kung makikita nyo dito, meron siyang tumatama siya dito. Meron siyang gas-gas dito. Or, ayan, may kanal na siya. Before pa lumala, mas mahal naman tong U-box natin kaysa dito. Might as well tanggalin na lang natin. Ayaw ko rin kasi magpalit nung tire hugger from Yamaha. Yung para talaga dito. Kasi, hindi rin siya akma para dito. Kasi, kung gumagamit ka ng standard shocks, kung nagpalit ka ng standard shocks, 305mm lang to. Tumatama pa rin siya. Tumatama pa rin dito sa U-box. Or, well, hindi naman sa U-box, pero dito. So, ditong parte naman siya tumatama. Based sa mga napanood ko sa mga YouTube videos, yung mga experience nila sa tire hugger, is nagagasgasan din dito sa sa shocks nila. So ayun, tanggalin na rin natin para iwas disgrasya, iwas abala kasi nakakairita din tumatama dito. May video ako nung pagtatama niya dito, lalo na pag may angkas. Hindi naman siya problema pag solo ka lang, pero pag may angkas ka na, ayun, tumatama na siya. And ayan, linagyan ko siya ng foam dito para umangat. Kasi pag nagpalit ka ng Maxxis na gulong, medyo mas donut siya kesa sa stock na gulong, which is the IRC. Mas manipis siya tignan or ewan ko, same lang naman sila ng size pero parang mas malaki siya or mas malapad siya kaya tumatama siya dito. Ganyan yung itsura niya. So linagyan natin siya ng parang palaman dito. Ayan. O ayan na. Tanggalin na rin natin. Pero pwede to kung yung shocks nyo is yung pang NMAX na RCD. Pwede siguro, hindi siya siguro tatama. Pero ito, okay naman pag solo siya. Yun nga lang. Siyempre nag-aangkas tayo, nagkakarga tayo. And ayan, tumatama siya. Baka madisgrasya pa tayo and magbago yung performance ng motor. Lalo na sa suspension. And ayun nga, baka masira tong U-box natin. And hindi rin namamaximize yung performance ng suspension natin kasi tumatama siya dito. Hindi siya fully na nagpe-play. O ayan, tatanggalin na natin gamit itong wire wrench or ito, tingnan na lang natin. Siguro okay na tong wire wrench.
natin siya. So, ganito siya. Meron siyang palaman dito. Ito muna yung forma niya. Tinanggal ko lang yung cover ng radiator. Ayan, tinanggal ko to kasi tumatama siya dito. Pero meron akong napalalunan na... Teka lang. Yung napalalunan nung Christmas program natin sa grupo natin, sa Elite. So, yan siya. Lalagay. Pang DS4 na rad cover, pero sakto siya sa stock. Baka ilagay din natin. Tignan natin. Kasi magpapalit din ako ng radiator ko. Pero BRD siya. BRD yung brand. So, tumitingin pa ako. Kasi yung mga natignan ko sa online is out of stock. Yung pang V2 nila. Punasan lang natin to and then lalagay na natin yung mga lalagay na natin to. So, ganyan na yung itsura niya. Basically, stock na siya. Kasi, ayun nga. Tignan nyo dito. Yan. Meron siyang gas-gas dyan. May kanal na nga. Tapos dun sa kabila. Dun sa kabila meron din. So, meet my dogs, Axel and Yuichi. So, Pomeranian. Share ko lang. So, punasan na lang natin. So, yun guys. Ayan, tapos na. And ayun, simple vlog lang tayo. Short vlog lang tayo. Yan, pinakita ko lang yung naging issue ko dito sa tire hugger natin. Pero kung gusto nyong gayahin, Moss tire hugger. So, ayan, may konting mods lang. Pero ngayon, may nabibili na yung parang bracket niya papunta dun sa crankcase and sa likod ng airbox. And pwede rin kayo yun, or genuine na tire hugger. Yung may bit dito, yung pang NVX, yung pang Aerox V2 yun. Pero pwede rin siya sa NMAX V2 kasi pareho din sila. So, ayan, meron siyang tornilyo dito. Dito siya naka-mount. And meron na rin siyang uwang dito para hindi tumama dito sa holder nung mud flap natin. Ayan, yun yung issue kasi dun. Yun kasi yung issue dun. Tumatama siya dito. Pero may mga mods na gagawin ka para sa NMAX V2. Pero sa Aerox kasi mas mas angat. Although pareho rin sila ng shock height which is 305 mm. So ayan guys. That's it for today. Buy at your own risk and nasa preference mo pa rin yan kung maglalagay ka. Pero ako gusto kong ma-maximize yung play ng suspension ko and para iwas na rin sa disgrasya, di ba? Ayan. Magsama sa araw na to and kung umabot ka sa puntong to, congratulations. So maraming salamat and babush!